Alright, so this is Jay Consulting and welcome to my YouTube channel. And for today's video, tuturuan ko po kayo kung paano nga ba mag-navigate or mag-register gamit ang ORUS. So this video is intended for sole proprietors lamang. And so yun, without further ado, let's start. I assume na meron na kayong ORUS account. So kung wala pa, you just simply check my video kung paano nga ba mag-register or kumuha or mag-login ng ORUS. So first, login natin yung ORUS account natin. Pumunta lang po ito sa orus.bir.gov.ph and then simply click the new registration. And then after that, click nyo po itong drop down list. Pag click nyo po nito, lalabas po ito as an individual. And then simply click the register a business. Scroll down nyo lang siya para makita po itong button na ito. Next is, pag-click nyo po nitong register a business, lalabas po itong pop-up, Magpa-pop up po ito, and then click mo lang po itong proceed application. So, for example, you are married pero hindi pa updated yung name mo, maiden's name pa. So, simply click this one and i-update nyo muna yung information nyo. Alright. So, again, this video is intended for those persons na mixed income earner. So, itong video na ito is mixed income earner po ito. But if ever hindi po kayo, when you say mixed income earner po kasi, nag-work ka at the same time may business ka. So, may compensation income ka at the same time may business income ka. So, ganun yung compensation. But in this case, if ever hindi ka ganun na case, so simply click this single proprietor. Pero kapag ka naman may work ka, may salary ka, and then at the same time may business income ka, so simply click mixed income earner. Depende kung sole proprietor ka. So nagkakatalo kasi, pero generally kapag ka purely business lang, ito lang po i-click mo. So and then simply click OK. Pero sa video na ito, this is one of our client na nagpapa-register. She's working sa DepEd. At the same time, may business income siya. Alright, so ito. So we simply click this one and then click OK. So for the step 2, ito actually hanggang step 12 po ito pero simply fill out those informations. Again, business address po yung i-fill out nyo here. Hindi po siya yung residential address. Okay? So again, business address po dapat. So, simply click those one. Fill out nyo lang po yung mga needed information kung applicable. Pero pag hindi naman po applicable, simply type NA lang po or not applicable. And then next, depende kung ano yung ID na ipapresent ninyo kasi later on, mag-upload po tayo ng mga IDs. So, make sure na dito pa lang na part is dapat matched po siya doon sa i-upload ninyo na video. ID. Okay? So, in this case, this ID yung pinesent ng client namin. Click mo itong save and then continue. And then, in this case, do you have an authorized representative? So, in our case, nag-yes kami kasi nga kami yung nag-register in behalf sa client namin. And if hindi naman kayo nag-register through authorized representative, so simply click no. Okay. So, ganun siya. Kung may authorized representative kayo, prepare po kayo ng notarized as PA or the special power of attorney. So, kung hindi po kayo marunong mag-draft ng SPA, may available po tayo na link na ilalagay sa description box mamaya. So, you just simply click that one and then editable na po yun siya. So, yun siya. So, and then, kung may authorized representative po kayo, simply click po itong fill out nyo po itong mga details. First name, middle name, last name, yung PIN, of course, ng authorized representative. Usually, applicable ito sa mga bookkeepers tsaka yung mga nagpa-process ng BIR registration nila. Okay, so yun. Kapag wala namang authorized representative, simply click this. No. Okay, so yun siya. And then, scroll down nyo lang siya para ma-fill out nyo po lahat ng information. So, make sure yung may mga asterisk po ha. Ito po. May mga asterisks. Dapat ma-fill out nyo po siya. And then, ito po. Fill out nyo yan siya. And then, phone number. And then, click save. And then, continue. So, okay. So, dito na tayo sa may step 5, business information. So, everyone, I want
everyone na maging keen sa mga details, no? So, please listen sa this part, no? Kasi medyo technical na siya. First, do you have an issued Philippine business number? So, ang sagot nyo lang dyan is no. Generic po yan siya. So, again, for tax classification purposes, magkano na yung expected annual gross sales nyo in a year, no? So, kung starting pa lang kayo and you want na non-VAT kayo, so simply click this less than 3 million. No? So, magiging micro kayo. So, ito po yung parang classification ni BIR yan. Nag-take effect po ito last 2024, the EOPTA or tinatawag namin na Ease of Paying Taxes Act. So, kinlassify ni BIR yung mga taxpayers based sa kanilang gross sales in a year. So, kung for example, gusto niyo maging non-VAT registered taxpayer, simply click this one, micro. Pero if you think naman talaga na mag-i-exceed naman talaga ng 3 million yung sales ninyo, so better select na lang po yung small. Pero I suggest micro muna kasi starting pa lang naman. Right? So, yan siya. And then dito, sa add business name, so makikita kayo dyan, pag-click nyo po ng pag-click nyo po itong micro, scroll down po kayo dyan. Meron pa po yung next page. Ito po, do you have a business name? Pag-click nyo po nun, lalabas po itong prompt na ito. So, add business name. Okay? Or parang may yellow button siya sa gilid. And then, click nyo po itong, ito po, so lalabas po siya. And then, click nyo po itong trade name. No? So, makikita po ito based doon sa DTI ninyo. No? So, kung kayo po ay sole proprietor, simply check your DTI kasi isa din yan sa mga documents na i-upload natin sa sa ORUS, no? So, simply check this one. So, ito. So, yung ilalagay nyo, for example, Korosaki's Transient House, no? So, sample lang po yan siya. Nandito po yan siya makikita. And then, next is regulatory body. Pag-click nyo po itong magnifying or search icon, i-click nyo lang po yung Department of Trade and Industry since governed tayo ng DTI. Okay? Kung SEC naman, kung corporation, simply click the SEC. And then, business registration number, makikita po siya saan? Dito po. No? Dito po siya. And then, yung business registration dates, ito po, makikita. Okay? And then, simply click the add business. Next, ito yung sinasabi ko sa inyo na may drop-down list. No? So, marami kang pagpipilian dyan. So, you simply click the DTI, no? Department of Trade and Industry. And then, kung okay ka na, no? Na-fill out mo na siya, simply click Add Business. Pag na-click nyo na po yung Add Business, click nyo na po itong Add Industry. Again guys, kanina, pag select nyo po yung micro, click nyo po itong Add Business para lalabas po yung ito. And then fill out nyo siya. And then after that, i-click nyo po yung Add Business, lalabas po ito. So, simply click itong Add Industry. Now, dito halos nahihirapan yung mga nagre-register sa ORUS. Minsan, inconsistency of data. Hindi tugma yung line of business nila sa DTI nila. No? Usually, actually, trabaho to ng frontliner sa BIR. But, gusto ng BIR na mas ma-expedite yung operations, no, pag-register ng business, mas mapapadali. But, again, it requires technicalities. No? Kung hindi kayo confident, better seek professionals. No? Mag-invest kayo sa mga professionals para iwas penalties in the future. So, again, ang suggestion ko po here, no, kung hindi nyo kaya, again, pwede kayong mag-email sa akin and or PM me sa Facebook and then I'll answer those questions, no, kung nahihirapan kayo dito na part. No, tulungan ko kayo, no, about it. And then, if ever naman, kaya nyo, no, I'm sure na kaya nyo naman, refer na lang po kayo dun sa PSIC or the Philippine Standards Industry, something ganun, no, during DTI registration ninyo. So, dapat, kung kayo po yung nag-register na DTI nyo, better screenshot each step and then makikita nyo po yung industry, no, or group na belong kayo. Pero kung hindi nyo naman po matandaan, I can help you with that naman po. So, simply email me or PM me. No? And then, yun, sabi ko dito, or if kaya nyo ma-determine by simply looking at the existing list, then go. So, magpa-provide po ako ng link sa description box for your reference, no, para mas madali nyong makita
Pero advice ko, alam nyo, during DTI registration, or simply maximize the existing AI tools to determine sang industry group kayo. So for example, transient house, no? Simply search the title, no, sa ChatGPT na ano yung pinakamalapit na industry group. So dito, so nakadepende yan siya, no? Kapag ka transient house yung business mo. So ganun lang, yung mga ganung prompt sa ChatGPT, it could help you, no? It could save you as well sa mga fees, no? Pero kung gusto niyo man pong hindi magkaroon ng penalties in the future, better seek professionals na lang. Alright, so in this case, patuloy tayo. Ang business niya is transient house, no? So it is a short-term accommodation activities. And then, ang PSIC code niya is 55109, other short-term activities, NAC. And then, simply click na lang po yung transient house. Parang trade name or line of business niya. And then, kung okay ka na, click mo lang po itong add industry. Okay, so that's it. Suggestion ko here, dito na part, simply copy the phrase na nasa PSIC. Yan usually ginagawa ng mga BIR frontliners. No? So, tama naman talaga. If kaya mo ma-determine, better. If not, simply copy the phrase, example, other short-term accommodation activities. So, ganun siya. So, kung okay na tayo dito sa my business, professional information, no? Tsaka yung business information, and then simply click lang po itong no, pagdating dito sa my step 7, sa investment promotion agencies. And then save, and then continue. Dito na nagkakaroon ng problema din minsan, no? Nagkakaroon ng tax type ang isang non-VAT registered taxpayer na hindi dapat nawala siya, no? So, dito nagkakatalo-talo. So, make sure na kinig kayo ng mabuti here na process. So, good thing lang kasi may gantong video na ginawan ko, no? Para at least guided na din kayo. So, kompleto na po ito, no? So, yun. So, the question is, do you own your place of business? So, whatever na i-answer nyo kasi dito, mahaba to guys ha, na process dito na part. Medyo mataas yan siya. If ever, yung mga sinagot nyo dito is hindi siya aligned, make sure lang na ipapakorek nyo siya right away. Kasi ito nagkakaroon ng tax type. Meaning, when we say tax type, ito yung mga taxes na kailangang bayaran nyo, no? As a taxpayer or after registration, lalabas po yan. Okay? So, again, ito, do you own your place of business? Material ito kasi kapag nag-rent po kayo, kailangan nyo magbayad ng withholding tax monthly and quarterly. So, if nagre-rent kayo, then simply click here. No. Kasi nga, do you own your place of business? So, hindi. Kasi nagre-rent lang ako. Pero kung yes, click simply yes. Kung yes naman, mawawala yung monthly, quarterly nyo na withholding tax payment. Next, do you intend na mag-hire daw ng mga professional contractor, consultant, and others? No? So, simply click no. Do you intend to hire for yes? For now, no. Kasi starting pa lang ang business, and then no. So, ang sabi ko dito, ang comment ko, in this step, determination of tax types na. So, meaning percentage tax ba or VAT taxpayers ka. So, make sure tama ang sasagutan mo. Note, mahirap magtanggal ng tax type but madaling mag-add ng tax type sa BIR. So, make sure lahat tama. That's correct. So, if percentage tax or non-VAT yung ipopursue mo, simply click no withholding tax. Ganun lang siya. Okay? So, select yes for the place of business that indeed you own it. So, totoo ha, yung dapat totoo po yung i-declare natin kasi once malalaman yung BIR, it's one way of saying na tax evasion yan siya. Kasi, at the first place, hindi mo siya dineclare, no? To deceive the public na hindi mo siya nirerentahan ng business. But, in fact, nirerentahan mo siya. Next is, follow the other steps on this tutorial. Pero if nagre-rent ka, go click mo lang ang no. So, ganun. So, kung okay ka na dito, simply follow this one lang po. If gusto nyo po yung percentage tax na ang babayaran nyo lang is percentage tax quarterly, at saka income tax quarterly, at saka yung annual. Okay, so scroll down nyo lang to. Medyo mahaba-haba po ang step na to. So, dito na part, do you expect priorities? Simply click no. And then, yung sa number 6, pinakamahaba po ito. Click nyo lang po yung sale or lease of goods, other properties. So, other than transactions. So, basically, it is parang no. Dito na selection. Medyo nagkakaroon lang ng problem dito na part.
So, kasi bago pa lang po itong Horus. I think last 2024 lang siya. But currently, continuous yung update niya. No? So, please bear with our government. No? So, they do their best naman. So, yun. For VAT purposes, magkano na yung expected gross sales nyo in a month? So, click simply, kwan lang, 0 to 3 million. So, consistent dapat tayo dun sa sinelect natin na tax classification. Micro, small, medium, large. So, if your gross sales for the next 12 months period do not exceed 3 million, do you elect ba daw maging VAT? So, no. Kasi pwede naman na may possibilities na hindi ka mag-exceed ng 3 million but you simply elect VAT. No? Kasi you gain or more, you seek more benefit from VAT. No? Or gusto mo bang mag-avail ng 8% in lieu or in substitution of graduated rates? Pwedeng yes, pwedeng no. Pero kung gusto nyo lang na non-VAT 3% yung babayaran nyo na business tax and then income tax, simply click no, 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 no. Ito lang. Sundin nyo lang po yan siya. Okay? So again, in-emphasize ko kanina, technicalities talaga. So nakadepende na sa inyo kung kaya nyo siyang i-register ng kayo lang. But with this guide, no, I think you can naman, no? Kaya nyo naman. So, make sure lang po na i-follow nyo lang po yung mga steps nito. Okay? So, scroll down lang. Medyo mahaba ang step na ito. So, sa 11, do you engage in transaction importation of fuel? No. So, no. Yan. Unless kung nag-engage talaga kayo, basahin nyo each statement. And then, sa number 13, baba lang. I am not engaged in any transactions above. And then sa 14, same din ang gagawin nyo. I am not engaged in any transactions above. So, kung okay na, review. No? I-review nyo lahat ng mga sagot ninyo. Kasi whatever na click nyo dito, lalabas po yun dun sa tulong process. Okay? So, kung okay na kayo, click nyo po yung save and then continue. And then, dito na, sa invoice na. So, malapit na tayo sa finish line. Okay? So, sa invoice naman, we have two. No? We have apply for authority to print or use BIR or printing invoice. So, anong kaiba ng dalawa? Ang ATP or apply for ATP, meaning mag-a-apply ka ng authority to print receipts or invoice na ipapresent nyo later on sa accredited printing press, sa BIR accredited printing press. Sila yung mga nagpiprint ng mga resibo. So, yung dito usually kadalasan, no, na nakikita natin ng mga resibo, yung customized, no? Dito sa BIR kasi, pre-printed invoice siya. So, meaning available na siya sa BIR and hindi mo siya pwedeng lagyan ng trade name. So, technically, pre-printed invoice siya. So, kung nagmamadali ka, so better choose this one. Pero kung gusto nyo naman na customizable, meaning naka-display lahat ng details na gusto nyo, like for example, trade name, so simply click this one and then click nyo po itong search. And then save and then continue. So, ganun lang po. And then next is lalabas po dito yung, pag-click nyo po itong ng search, magkakaroon po ng data ng accredited printing press nyo. Kaya, ang next document na need nyo secure is sample invoice or sample layout, no? Sa isang accredited printing press. So, hihingi kayo ng soft copy or hard copy niya, ng layout, no, ng sample invoice. Kasi nandun lahat ng mga data pertaining to an accredited printing press. No? Make sure lang din na doon kayo magpapaprint ng inyong invoice. Okay? So, actually, fill out nyo lang po yung details nila. So, andun lang naman yung sa sample invoice na bibigay nila. And then, simply click and then continue. And then, ito, ignore nyo lang po yan ha. Ignore nyo lang po yan siya. Nagkakaroon lang ng glitch kasi. No? So, ayan. Again, transient house. So, dito na nagkakaroon ng problema din minsan. No? So, click nyo lang po sa itong add row. And then, lalabas po ito. Ito siya. Itong prompt na ito. So, in this case, resibo na. No? Gagawa na kayo ng resibo ninyo. Click nyo lang simply yung bound. When you say yung bound, yung talagang nakikita nyo usually, no? Yung mga resibo na nakikita nyo sa mga tindahan. So, yan yung ginagamit nila. Bound siya. Booklet. No? Per booklet siya. And then, ito, kind of receipt, principal, and supplementary. So, we have principal for the invoices. So, ano yung description ng invoice? So, invoice na yung kinuha namin. Kasi number 1, may binibenta kasi siyang goods at the same time services. So, mas generic na lang yung invoice. Pero pag obvious naman na nagbibenta kayo ng goods, so you simply click sales invoice. Pero kung services naman, of course, sales invoice. And then, ito maraming pagpipilian. Simply click one lang, no? So, ganyan siya.
And then, type, i-click nyo lang po ito, none. Okay. And then, usually, depende lang sa minimum number of booklets ng printing press. So, kung 12 booklets, then lagay nyo po itong 12. No? Pero kung, for example, pag gusto nyo lang ng 5, then 5. Pero, again, first, i-ask nyo muna sa printing press. No? Kung ano nga ba yung, ilang piraso nga ba yung minimum na books and bakas na piniprint nyo for new registration. So, kung 12, then 12. And then, i-check nyo dun sa resibo number of set per boxes or booklet. So, meaning ito, 50. So, 50 siya pages. Yun lang yung sinasabi dito. So, 50 pages. And then, number of copies per set, meaning ilang copies sa isang page. So, again, 2 ang nilagay ko kasi duplicate. Yun yung standard kasi, 2. No? Kasi yung puti na ibibigay ninyo sa customer and then yung colored, yun yung maiiwan sa inyo as carbon copy. Alright, so kung okay na kayo dito, scroll down nyo lang yan dyan. Ganito yung sample ng accredited invoice. No? Kinuha ko po ito sa partner namin na accredited printing press. Okay, so yan. And then yun, starting ng serial number, so normal lang po yan siya na mag-1. And then click nyo po itong add receipt. After that, ito na yung mga infos, no? And then click save and then continue. So again, hindi ko na-emphasize kanina ano nga ba yung mga i-upload ng mga documents kasi nasa uploading na tayo. So number 1, prepare nyo muna bago kayo papasok sa ORUS, no? So ito, valid ID and specimen, 3 specimen signature. And then DTI certificate. Next is selfie while holding the valid ID. So kung ano yung valid ID na i-present niyo, make sure dapat match siya dito. So, magsi-selfie po kayo niyan as proof of your identity. And then, sample layout of invoice na galing sa isang accredited printing press, sales or service invoice. And next is the SPA or the Special Power of Attorney. Kailangan notarized po siya. And with DST, if transacting through authorized representative. So, ano yung sinasabi ko dito na with DST? So, ito siya. Ito yung sample. No? So, make sure na kapag magpapanotaryo kayo, may ganito. No? May ganito. Okay? So, ganun siya. And valid ID na and 3 specimen signature ng authorized representative niyo na inauthorize niyo to transact in behalf of you. So, again, ang sinabi ko dito, to avoid technical issues where the BIR frontliner may be unable to view the uploaded documents kasi may times na ganyan. Ang tip ko para hindi magkaroon ng technicalities in the future, i-merge nyo po lahat ng ito is as one file. As PDF or a single PDF, no? And upload the same file to all designated uploaded channels. So, anong ibig sabihin doon? So, makikita nyo dito. Ayan, ito yung sinasabi ko. So, again, yung lahat ng mga documentary requirements, i-merge nyo siya as single file and then i-upload nyo po siya dito. Ayan, so, upload mo dito, upload mo dito, upload mo dito, and dito. So, kahit iba yung description dyan, okay lang yan. Ang ginagawa namin is i-upload nyo po lahat as single file. Merge na siya. Yung ID, DTI certificate, SPA, marriage contract, lease contract, no? So, lahat. I-upload nyo na siya lahat, no? And then, upload nyo lang siya as single file. Ganun lang. Kasi minsan, nagkakaroon ng trouble. Hindi na-view yung ito, first 3. Ito pala, ito. 1, 2, and 3. So, hindi yan siya na-view. Ito lang yung na-view nila. So, kailangan upload nyo po siya sa lahat. Again, instruction, merge all required documents into one PDF file. Upload the same file to all required uploading channels. So, yun, sinabi ko na. So, yun, kung makikita nyo, same lang yung parang file name niya kasi in-upload ko as single file lang siya. No? And then, yun, upload nyo lang. And then, simply click and then continue. Okay? After that, i-review ninyo yung inyong mga fill out. So, make sure na walang erroneous entry, especially sa name and trade name. So, check nyo po siya mabuti. Each check nyo. And then, after na ma-check nyo yung mga information, so, lalabas na itong tax type. Again, in-emphasize ko kanina, yung sa mga yes or no, na make sure na tama yung pag-click ninyo. Kasi kung hindi, so sobra po itong mga tax types dito. And then, I want to apply for authority to print. Double check yung information, especially dito.
no? 12 booklets, meaning sa isang book, so 12 booklets, no? Each individual booklets. So itong 50 naman is every booklet may 50 pages. And every booklet na may 50 pages, may 2 copies yun siya, each. So, ganun siya. And then yun, yung mga files na in-upload ninyo. And then, simply check this tatlong na dot. So, check nyo lang yun. Click, and then click submission. After submission, may gantong prompt, no? Congratulations. See? BIR. So, ganun siya. So, you will receive an email once your application has been uploaded. So, every time, from time to time, check your email kapag nakapag-submit na po kayo. And then, simply click I acknowledge. And then, yan, waiting game na lang po tayo. No? So, after nyo po masubmit yun, 2 to 3 business days. So, if ever approve yung application, proceed po kayo for payment ng Certificate of Registration or 2303. That's 30 pesos, I think. And then, if ever rejected naman, may remarks from the BIR officer. So, kailangan check nyo po yung remarks ng BIR officer. So, check your email right away. And then, you find reasons or justifications bakit siya na-reject, no? And then, comply ka lang, resubmit everything. So, ganun siya. And then, if ever, tapos nyo na siya register, lalabas po itong pay button, no? For documentary stamp tax loose, no? Yung 30 pesos. So, i-click nyo po yan, pay, and then, click nyo po itong box, and then, click proceed. And then, dito, pipili po kayo, but ang suggestion ko po para iwas sa perya is the pay through MyEG. So, ganun siya. And then, after that, click proceed. And then, yan, after nyo po makit yung proceed, nabayaran nyo na siya, lalabas na po yung BIR COR ninyo, or the Certificate of Registration, and then, yung authority to print. Itong authority to print, guys, i-present nyo po ito doon sa printing press, but I suggest to make a copy na lang, no? Copy na lang bibigay sa kanila. And then COR. So, yun. Congratulations. Registered ka na sa BIR. So, madali lang, di ba, sa Oros. So, hindi siya ganun kahaba, but technical. Highly technical siya. So, reminder, after registration sa BIR, here comes the tax filing and compliance. So, make sure po na nakapag-file and pay kayo ng mga taxes ninyo kung kayo ay bagong register sa BIR. And then, lahat ng mga taxes na need i-files is makikita lang yan sa BIR COR. So, yun yung mga tax types na babayaran ninyo. Quarterly man yan, annually man yan, or monthly. So, yun. So, bakit importante na kailangan mag-comply din kayo sa tax filing and compliance para iwas penalty at magka-open case sa BIR. So, I think that would be all for this video. And I hope may natutunan po kayo sa video na ito. This may be an informal video about teaching someone kung paano nga ba mag-register sa Oros, but I hope na maka-help to sa inyo na mga business owners na hindi kayang mag-invest or magbayad sa mga professionals. So again, open naman po yung ating email tsaka yung Facebook. You can send me PM and hanap ako ng oras to answer it each, no? And then don't forget to subscribe and follow to my YouTube channel if you find this video helpful. Alright, so thank you for watching. Bye!